Hindi ako madaling matakot. Lumaki ako sa Manila. Sanay sa gulo, sanay sa ingay. Pero isang karanasan sa probinsya ang nagpatunton sa akin ng takot na hindi ko pa nararanasan noon. Takot na hanggang ngayon ay daladala ko pa rin. Ako si Ramon, 23 anyos. Nung nakarang taon, nagpasya akong magbakasyon sa probinsya sa Batangas, kung saan nakatira ang lola ko. Mag-isa lang siya sa isang lumang bahay na minana pa niya. Ilang taon nang walang nakatirang iba doon, kaya naisip ko na mas mabuti nang samahan siya kahit isang linggo lang. Pagdating ko doon, ramdam ko agad ang kakaiba. Tahimik ang paligid. Halos maririnig mo lang ang mga kuliglig at huni ng mga ibon sa umaga. Pero may bigat na hangin, yung tipong hindi mo maipaliwanag, pero mararamdaman mo. Luma na ang bahay, gawa sa kahoy. May amoy na pinaghalong alikabok at lumang kahoy. Ang kisame, may mga bitak at madalas kong marinig ang mga kaluskos. Sabi ni Lola, daga lang daw. Pinaniwalaan ko. Sa una. Unang gabi ko pa lang doon, malakas na ang ulan. Nasa kwarto ako, sa itaas. Nakahiga habang nagbabasa ng libro. Bandang 11:00, biglang may kumalabog sa labas ng bintana. Hindi malakas, pero sapat para mapatigil ako sa aking ginagawa. Lumapit ako sa bintana at dahan-dahan itong sinilip. At doon ko siya unang nakita. Isang babae, nakaputing bestida, mahaba at basang-basa ang buhok. Nakatayo siya sa ilalim ng poste ng ilaw sa kalsada. Bahagyang nakatungo. Hindi ko makita ang mukha niya. Natatakpan ito ng mahabang buhok. Hindi siya gumagalaw, pero habang tinititigan ko, unti-unti siyang lumilingon sa direksyon ko. Doon ko nakita, wala siyang mata, itim lang. Napaatras ako bigla, pero hindi ko magawang umiwas ng tingin. Parang hinihinala ako ng titig niya. Paglingon ko ulit, wala na siya. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami ni Lola, ikinento ko ang nakita ko. Tumingon lang siya sa akin at mariin ang pagkakasabi, "Mon, kapag umulan sa gabi, huwag na huwag kang lalapit o titingin sa bintana. At kahit ano pa ang marinig mo, huwag kang makikipagtitikan." Hindi na ako nagtanong pa, pero mula noon, lagi ko nang iniisip yung nakita ko. Umipas ang ilang araw na wala namang kakaiba hanggang sa dumating ang isa pang gabi ng malakas na ulan. Nasa kama ko. Pinipilit matulog nang marinig ko ulit ang kuko na dumadapis sa salamin ng bintana. Mabagal ito pero tuloy-tuloy. Naalala ko ang bilin ni Lola ko. Lumapit ako at dahan-dahan sinilip ang maliit na siwang ng kortina. Wala, pero may naiwan na patak ng tubig sa mismong gitna ng salamin. Parang may basang daliri na dumampi. Dumating ang huling gabi ko sa probinsya. Maaga pa lang ay makulimlim na ang langit. Sabi ni Lola, mauna na daw akong matulog dahil baka bumagyo. Pagdating ng gabi, mag-isa ako sa kwarto. Malakas ang ulan. May kasamang kulog at hangin na pumapasok sa mga siwang ng bintana. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako. Sa una, hindi ko alam kung bakit. Hanggang sa may marinig ako ulit. Ngayon, mas malakas at mas mabilis. Dahan-dahan kong nilingon ang bintana at naroon siya. Mas malapit na siya ngayon. Halos dikit na ang muka sa salamin. Maputla ang balat. Walang mata. At ngayon ay nakangiti ng sobrang lapad. Parang bibig na hinila hanggang tenga. Humakbang ako paatras, pero biglang bumukas ang bintana kahit nakasarado ito kanina. Pumasok ang malamig na hangin at naamoy ko ang nabubulok na karne. Hindi ko na namalayan, nakatayo na siya sa tabi ng kama ko. Yumuko siya sa tenga ko at bumulong. Hindi mo na ako matatakasan. Parang huminto ang mundo. Hindi ako makagalaw.
Hindi ako makasigaw. Pakiramdam ko'y hinihila niya ang kaluluwa ko palabas sa katawan ko. Nagising ako kinabukasan. Pawis na pawis. Pero walang bakas na pumasok ang kahit sino man sa kwarto ko. Akala ko bangungot lang. Hanggang sa mapansin ko ang unan ko may basang hibla ng buhok na nakapulupot dito. Umalis ako kinabukasan pabalik ng Manila. Pagkalipas ng ilang linggo, nalaman ko mula sa kapitbahay ni Lola na nakita raw nila si Lola sa ilalim ng poste ng ilaw sa labas ng bahay. Nakasuot ng puting bestida at nakatingin lang sa bintana ng aking kwarto. Randy ang pangalan ko. Nangyari ito noong bagong kasal pa lang kami ng asawa kong si Bea. May binenta sa aming bahay. Mura yung presyo. Sabi nung may-ari, malayo raw kasi sa bayan kaya mura lang ang benta niya. Napapayag naman kami kasi maganda naman talaga yung bahay. Malaki yung sala, 2 kwarto, maayos yung banyo. Sabi nga ni Bea, nakakagilty raw kasi ganun lang yung binayad namin. Mga 3 months ang nagdaan at naramdaman namin na may kakaiba sa banyo ng bahay. Parang yun lang ang parte ng bahay kung saan sobrang bigat ng aura. Kapag nandoon ka, naliligo, nagbabanyo o umiihi, parang hindi ka mapakali at gusto mo laging lumingon sa kung saan. Kahit si Bea, pakiramdam niya raw may nagmamasid sa kanya. So ang ginawa namin, nagpa-bless kami ng bahay. Pero parang wala rin kasi ganun pa rin yung banyo. Sabi ni Bea, madalas niya raw marinig sa gabi na may nagsasalita sa loob ng banyo. Minsan may mga yapak. Madalas din na mawala yung mga gamit doon. Mga shampoo at body wash na nasa bote. Yung scrub, pati kurtina. Yung salamin halos kada buwan nagpapalit kami kasi laging nababasag sa hindi namin malaman na dahilan. Yung pinsan ko na si Joel ang unang nagsabi na baka raw dahil doon sa puno na nasa likod ng bahay namin. Bali may malaking puno kasi ng mangga sa likod. Baka raw may nilalang doon na laging pumapasok at tumatambay sa banyo namin. Isang beses mga 7 PM pa lang yon. Katatapos lang namin kumain ng hapunan. Nasa sala ako at may ginagawa sa laptop nang marinig kong sumigaw si Bea. Tumakbo agad ako at pumasok sa banyo kung nasaan siya. Pagpasok ko, wala nang ilaw sa loob ng banyo. Basag na yung bombilya sa taas. Si Bea nakatakip lang ng towel sa katawan kasi malamang ay naliligo siya. Tinuro ni Bea yung bintana. May nakatayo doon. Hindi ko maaninag yung itsura pero sobrang laki niya na lalaki at pulang-pula yung mata. "Umalis kayo sa amin ang bahay na ito," sabi nung lalaki. Sumigaw si Bea nung mahawakan ko yung braso niya. Tsaka kami tumakbo palabas at sinarado yung pinto ng banyo. Nag-impake kami ng mga importanteng gamit at umalis kami sa bahay. Pinuntahan namin yung isa kong pinsan na malapit lang din sa amin. Buti at pinatuloy niya kami. Yun pala ang dahilan kung bakit mura ang bahay na yun. Kasi may engkantong laging nagpapaalis sino man ang makabili ng bahay. Sabi nung albularyo na nakausap namin, pwede raw kaming makipagkasundo doon sa engkanto. Ilang araw din na tumira doon sa bahay yung albularyo. Nag-uusap daw sila nung engkanto. At alam niyo po ba kung anong kapalit na hinihingi nung engkanto para umalis siya? Mga puting manok na iaalay sa paanan ng puno ng mangga. Bumili nga kami ng manok at isa-isang pinatay sa paanan ng mangga. Nilibing din namin sa katabing lupa yung mga patay na manok. Mga 5 araw, patay na yung puno ng mangga. Sabi ng albularyo, ibig sabihin daw nun ay wala na yung engkanto na nakatira dun. Laking pasalamat namin sa albularyo na yon. Kung hindi siguro umalis yung engkanto, baka hindi na namin natirhan itong bahay na hanggang ngayon ay tirahan pa rin namin ng asawa ko.